Rafi Tulfo wants vloggers regulated to help fight fake news. Alam nyo, isa ito sa gustong gawin ni Rafi Tulfo na ako ay sang-ayon. Tuloy ko po yung balita. Senator Rafi Tulfo on Monday said that it's about time that vloggers have a national organization that would regulate their content and help combat the proliferation of fake news in the country. During the Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development hearing on the Media Workers Welfare Act, Tulfo, who himself had experience working in the media industry, attested that traditional media do not report false information to the public as they have superiors that oversee their work. Panoorin po natin itong video na to na nakuha ko sa TV5 para marinig natin mismo from Senator Tulfo kung ano ang gusto niyang mangyari. Watch this. Marami ding mga independent bloggers na responsible. There are many of them. Now, although they don't report to a certain company, an entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na, I don't know if this needs legislation, na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect, na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks, na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran, basta tira lang ng tira. Ang kakaibahan po kasi sa mga TV network, sa mga newspaper, kumpara doon sa mga independent blogger, may accountability kasi ang mga reporter, mga cameraman, anchor, pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent blogger, walang nagpupulis sa kanila walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nag-check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's primetime news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung mga TV stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga bloggers na walang nireporta na amo, diba? O kumpanya, independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news. So ayan po ang panukala ni Senator Rafi Tulfo. Sa tingin ko, it's about time. Masyado na po kasi yung ibang vloggers dyan na kung makabanat, wala ng preno. Tama ang sabi ni Senator Tulfo, bahala na kung malibel sila. Basta ang importante, dumami ang views nila. So para sa akin, tama lang ito. Para malaman din natin kung sino ang nagpapakalat ng fake news. Kasi okay lang na bumanat ka, bumatikos ka, pero kailangan samahan mo yan ng ebidensya, ng resibo, para maging kapanipaniwala naman yung pinabalita mo. Ngayon, sobra na po talaga kahit na below the belt na, para ba makakuha ka lang ng views, magpapakalat ka ng balita na wala ka namang pinapakitang ebidensya o resibo. Maganda yan. Kung meron ka talagang ipapakitang katibayan, yan, ipakita mo, ipaalam mo sa sambayanang Pilipino. Dahil talaga naman, ang dami pong mga vloggers na nagpapakalat ng fake news.
mabuti na lang at tayo ay marunong na rin namang to dig in kung totoo man o hindi yung pinapakalat nilang balita. So salamat din po sa social media dahil hindi na po tayo basta-basta naniniwala. Mag-research lang po kayo and somehow may makukuha kayong impormasyon kung totoo man o hindi ang sinasabi ng certain vlogger na yon. So hindi naman siguro magiging curtailment of freedom of speech and freedom of expression ito. Dahil ang gusto lang naman i-regulate ay yung pagkalat ng disinformation, yung mga maling balita, yung mga fake news. At para sa akin, again, okay lang kahit na bumanat kayo ng bumanat as long as meron kayong ipapakitang ebidensya. At kung sakaling ipatawag kayo ng yung pong itatayong national organization, pwede nyong depensahan yung ibinalita ninyo. Ang tanong ko na lang, paano kaya yung mga vloggers na hindi naman nakatira sa Pilipinas, nasa abroad, paano po kaya malalaman kung totoo o hindi yung kanilang mga binabalita? So para sa akin, I am in favor dito sa panukala ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng national organization para po ma-regulate yung content at para malabanan ang fake news sa ating bansa. Again, kung kayo ay may ebidensya, wala po kayong dapat ikatakot. Ang hindi lang yata ako sang-ayon sa sinabi ni Senator Tulfo ay nung sinabi niyang he can attest to the fact that traditional media do not report false information to the public as they have superiors that oversee their work. Sabi nga niya, yung mga regular TV stations, hindi yan nagpapalabas ng mga fake news. Yung mga radio stations, maging sa mga newspaper. Itong mga nakaraang araw lang, hindi ba? May mga newspaper dyan na naglabas ng balita ng fake news tungkol kay VP Sara. At isa pa, yung mga newspaper outlets na nagsabing kaya nagpunta si President Bongbong Marcos sa Singapore para umattend ng F1 Grand Prix. Well, kung tutuusin, that is partly true. Talaga namang siya ay umattend ng Grand Prix. Kaya lang, ang gustong ipahiwatig ng diaryong ito ay yun lang ang purpose ni President Bongbong Marcos kaya siya nagpunta ng Singapore. Hindi na binanggit yung mga meetings niya sa Dyson o yung pagkikipagkita niya sa mga OFWs sa Lucky Plaza. So hindi ba? Babagsak din siya sa kategoryang fake news dahil ang gusto mo lang ipahiwatig ay nagpunta lang si PBBM para lang manood ng Grand Prix. Hindi naman po yun ang totoo. Well, totoong nanood siya, pero hindi lang po yun. Dahil ang gusto lang ipahiwatig, yun lang daw ang ginawa ni PBBM. Hindi ba fake news pa rin yun? Dito naman sa mga regular TV shows, bakit ba sila natatawag na bias media? Well, para sa akin, kaya siguro natawag silang bias media dahil yung mga ginagawa ng presidente, hindi nila binobroadcast, hindi nila binabalita. Pero yung mga negative, yun ang binabalita nila. Hindi lang nila binabalita yung mga magagandang ginagawa. Pero hindi din, di ba? Meron pa rin mga insidente, lalo na nung panahon ng kampanya, na sila ay naaakusahan ng fake news. So paano kaya maa-attest ni Senator Tulfo na hindi nagpapalabas ng fake news yung iba sa mga istasyon, sa radyo, or sa mga dyaryo? Pero tama naman ang sinabi niya na hindi lahat ng vloggers dahil marami pa rin pong mga vloggers and I hope I am one of them na sumusunod po dun sa sinasabing Code of Ethics. Dahil sabi nga ni Senator Tulfo, he pointed out that many independent vloggers remain responsible in releasing contents despite not having companies or entities to report to. At totoo talaga yung sinabi niyang meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talaga pag umupak lang without thinking of the consequences because walang nagre-regulate sa kanila. And then, bahala na kapag ididemanda o hindi. And I'm sure kapag ito matuloy, this will put a stop diyan po sa pagkakalat ng fake news ng ibang mga vloggers. At hindi lang naman po vloggers talaga Tanggapin po natin. May mga dyaryo po tayo na nagpapakalat din ng fake news. At saka hindi po ba may pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos yung Memorandum of Understanding para labanan itong fake news o yung pagkalat ng mga hindi totoong impormasyon. Ano na kaya ang nangyari doon?
Ito po sabi sa Presidential Communications Office. Among the priorities of the Presidential Communications Office or the PCO for its 2024 proposed budget are activities that will continuously convey to the people the development agenda of President Ferdinand R. Marcos Jr., as well as fight misinformation and disinformation, Communications Secretary Cheloy Velicaria Garafil said on Monday. So the PCO will prioritize combating fake news and disseminating PBBM's development agenda. Sana po mag-materialize itong mga to. They're talaga pong sumusobra na. May mga vloggers po tayo na kung maglabas ng balita ay parang wala ng bukas. Para bang handa silang harapin kung may mga libel cases man na iyahain sa kanila. So again, sang-ayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. Ang di ko nga lang tanggap dito ay nang sinabi niyang ang traditional media ay hindi nagpapakalat ng fake news. Well, meron din pong mangilan-ngilan mga TV stations dyan, radyo or newspaper. Then napapanood naman po natin, nababasa natin, napapakinggan natin. So this will be a welcome development. Sana matuloy. Pero siyempre, i-expect na po natin na meron pa rin pong mga tututol dito kung sakaling ito ay matuloy. At sana dito sa PCO, labanan na at habulin itong mga fake news peddlers na to para mabawasan naman po ang pagiging toxic ng social media. Kayo po, ano sa palagay ninyo? Tama ba itong panukala ni Senator Raffy Tulfo? At sang-ayon din ba kayo na walang traditional media na nagpapakalat ng fake news? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.